Mga kwentong pambata. Nakulong. Huwag nating hayaang sabihin ng iba na walang magagawang dakilang bagay at magkakamit ng karangalan ng isang mahirap na sastre. Ang kailangan lang niyang gawin ay dapat magpunta siya sa tamang lugar at sa tamang oras. At syempre, hindi rin maikakaila na dapat mayroon rin siyang swerte. Si Hunter ay hindi isang sastre, mali kayo. At lalong hindi rin siya isang mangangaso. Pero mahirap? Oo, isa siyang mahirap. Maliban pa sa pagiging mahirap, isa rin siyang magalang at mahusay na baguhang sastre. Ngayon, isang araw naglakbay ang magalang at mahusay na baguhang sastre at nakarating siya sa isang malawak na gubat. At dahil hindi niya alam ang daan, tuluyan na siyang naligaw. Oh, hindi. Naliligaw na yata ako. Oo, hindi ba kasasabi ko lang? Ano nang gagawin ko? Pwede ba? Huwag mo akong tanungin. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kinagabihan, sa di kalayuan, mayroong nakitang kumikislap na ilaw si Hunter. Kaya maingat siyang lumapit patungo rito. Ha? Kailangan ba talagang sabihin lahat ng nangyayari? Wala akong naririnig, ewan ko sa'yo. Dinala siya ng liwanag sa isang maliit na kubo na pinagtagpi-tagpi ng mga kahoy at dayami. Matapang siyang kumatok na para bang akala mo sarili niya itong bahay. Talaga? Sino ka? Ano ang gusto mo? Isa po akong mahirap na sastre na inabutan ng dilim dito sa kagubatan. Nakikiusap po ako sa inyo. Hayaan niyo po akong manatili dito hanggang sa umaga. Umalis ka na dito! Wala akong pakialam sa mga tao na hindi ko kilala! Sige na. Pakiusap mabuting Ginoo. Ngayong gabi lang po. Pakiusap! Sana kasing sama na lang ng ugali ko ang itsura ko. Pumasok ka na nga! At sa gayon, dinala ng matanda si Hunter sa kanyang kubo, kung saan binigyan niya siya ng makakain at itinuro sa kanya ang isang maayos na kama sa isang sulok. Hindi naman ito ganong kaayos para sa akin. Masyado kang choosy, saan mo gusto? Sa puno? Ang magalang at mahusay na baguhang sastre ay walang kahirap-hirap na nakatulog. Mahimbing ang tulog niya hanggang umaga, hanggang sa nagising siya dahil sa isang napakalakas na ingay. Teka, ano yun? Tumalon si Hunter at nagmamadaling lumabas. Pagkalabas niya, nakita niya ang isang malaking toro at isang magandang lalaking usa na nagbabanggaan at talagang galit na galit. Naaakalain mong para bang lumilindol habang dinig sa buong paligid ang ingay nila. Habang tumatagal, mahirap masabi kung sino sa kanilang dalawang mananalo. Biglang sinuwag ng lalaking usa ng mga sungay niya sa katawan ng kalabang toro. Samantalang bumagsak naman ang toro sa lupa ng may malakas na ingay. Habang patuloy ang pag-atake at pagsuwag sa kanya ng lalaking usa. Pagkatapos nito, bumaling naman ang usa kay Hunter. Ano? Talaga? Hindi nga! Sinugod nito si Hunter na noon ay nakatayo lang at namamangha na parang ewan. Teka! Kumapit ng mahigpit si Hunter sa malalaking sungay ng usa at tinanggap ang kanyang kapalaran. Mukhang ito na yata ang katapusan ko. Masaya ako at naging kaibigan kita, voiceover lady. Hindi mo ko kaibigan. Okay. Nang wala na siyang pag-asa, huminto ang usa sa harap ng malaking pader at marahang ibinaba si Hunter sa lupa. Tapos malakas na itinulak ng usa gamit ang mga sungay niya ang malaking pintuan na nasa pader hanggang sa bigla itong bumukas. Ano? Hindi alam ni Hunter ang gagawin. Kung siya ba ay lalayo para makaalis sa lugar na ito, pabalik sa pinanggalingan kasama ang mga tao. Habang tulala lang siya at hindi makapagdesisyon, isang boses ang narinig niya mula sa bato na tumatawag sa kanya. Pumasok ng walang takot. Walang masamang mangyayari sa iyo. Magandang lugar mo. Ngayon alis na ako. Wag. Huwag kang umalis. Tumapak ka sa gitna ng malaking bato.
Malaking swerte ang naghihintay sa'yo, yo. Oh, sige. Maraming salamat, kaibigan. Hindi mo ko kaibigan, gan. Ano ba yan? Sinunod ni Hunter ang boses at tumayo sa bato. Uy, hindi mo ba siya narinig? Ang sabi niya, Malaking king, swerte ang naghihintay sa'yo, yo. akin pala, ha? Wow! Ang ganda naman dito! Nang biglang, agad na nakuha ang atensyon ni Hunter at namangha dahil may nakita siyang dalawang magandang babasaging kahon na magkatapat. Nilapitan niya ang isa rito at nakita sa loob ang isang parang kastilyo na napapaligiran ng sakahan, gusali, kwadra at kamalig at iba pang nakamamanghang bagay. Lahat ay maliliit pero mukha talagang maingat at pinaghirapang buuin ito at talagang nilikha ng mahusay na mga kamay na talagang gayang-gaya. Lumingon ka sa kabila at tingnan ng katapat na kahon, hon. Wow! Napakaganda naman niya! Alam mo, sa totoo lang, akala ko bigla kang magsasabi na, Pasensya na, Mario. Nasa kabilang kastilyo ang prinsesa mo. Ang corny ng jokes, kaya pala wala kang kaibigan, gan. sorry. Kaya, mabalik tayo sa isa pang kahon. Isang napakagandang binibini ang nakahiga at mahimbing na natutulog. Nakapikit ang mga mata niya. Kapansin-pansin na buhay siya at humihinga. Mabilis ang tibok ng puso ni Hunter habang nakatingin sa dalaga nang bigla na lang dumilat ang mga mata niya at gulat na napatitig sa kanya ng masayang-masaya. Sa wakas! Kaligtasan ko'y nalalapit na! Magmadali ka! Tulungan mo ako makaalis dito! Kung bubuksan mo ang babasaging kahon na ito, makakalaya na ako! Ang kaligtasan mo ay ano? Sinabi ng pakawalan mo na lang ako rito, pwede ba? Oo ba? Sige, sabi mo eh. Agad na sumunod si Hunter sa kanya at agad niyang iniangat ang babasaging takip. Agad na lumabas ang dalaga at naupo sa isang bato. Ang pinakahihintay kong tagapagligtas. Ang mahabaging kalangitan ang siyang nagdala sa iyo tungo sa akin upang wakasan ang aking pighati. Wala akong naiintindihan. Ganun ba? Sige. Susubukan ko ulit. Ang hinihintay kong tagapagligtas. Ang kalangitan ang naghatid sa iyo sa aking tabi. Ang tumapos sa aking pighati. Ikaw ay, Oo, naintindihan ko na. Pwede bang huwag ka munang sumabat at patapusin mo muna ang linya ko? Isa akong prinsesang matagal nang nakulong sa kahon na ito. Kailangan kong sabihin ang linya ko! Sorry. Sige, tuloy mo na. Ikaw ang asawang pinili para sa akin ng kalangitan at mabubuhay ka ng walang hanggang kasiyahan. Ikaw ay mamahalin ko at yayaman. Mapapasayo ang lahat ng kayamanan sa mundo. Maupo ka muna at makinig sa kwento ng aking buhay. Sige. Isa akong prinsesa. Bata pa lang ako nang pumanaw ang mga magulang ko. Sa kanilang huling habilin ako'y pinagkatiwala nila sa nakatatanda kong kapatid. Siya ang nagpalaki sa akin ng may pagmamahal. Ngunit nagbago ang lahat isang gabi. Isang estranghero ang dumating sa aming kastilyo. Sa kadahilan ng siya ay naliligaw at hindi mahanap ang patutunguhan. Nakiusap siya na makituloy ng isang gabi. Pumayag naman ang kapatid ko. Ngunit kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakita ko ang estranghero na basta na lang pumasok sa aking silid. Magandang prinsesa. Isa akong makikero at ibinibigay ko sa iyo ang aking puso at kaluluwa. Ang lakas ng loob mong pumasok sa aking silid. Namumuhi ako sa sining ng mahika, lalo na sa panlilinlang. Umalis ka sa paningin ko at umalis ka sa aming kastilyo ngayon din!
Ngunit nagalit ang mahikero at nagbanta siya na siya ay maghihiganti. Parurusahan ko ang pagiging arogante mo, prinsesa. Pati na ang kapatid mo. Abracadabra! Kili-kili mo! Maniwala kayo, ang weird pakinggan ng sumpa, pero gumana. Agad na nawalan ako ng malay. At nang bumalik ako sa katinuan, nakita ko ang sarili ko na nakakulong sa kahong ito. Ngayon, mabulok ka riyan. Ikaw na aroganteng babae. Ginawa ko namang isang usa ang kapatid mo. At ako, na isang malakas na toro, araw-araw ko siyang lalabanan hanggang sa magmakaawa at sumuko siya sa akin. Ang kastilyo mo naman at lahat ng nasa paligid nito ay pinaglaho ko at inilagay sa kabilang babasaging kahon na ito. Ang mga tao mo naman ay ginawa ko ng mga usok na nasa loob ng mga babasaging bote. Tapos, naglaho siya at iniwan ako rito at ako ay nakatulog ng mahabang panahon. Mabuti na lang, bigla kang dumating. Salamat talaga sa pagtulong mo. Ngayon, oras na para ako naman ang kumilos. Wala talaga akong ideya sa pinagsasasabi mo. Alam mo, para ka kasing tumutula lang kaibigan. Hindi mo ako kaibigan. Okay. Ako ang iyong magiging asawa. Ikaw talaga, oh. Wow! At kaya naman, si Hunter at ang prinsesa ay lumabas sa mahiwagang lugar na yun. Dala ang kahon at mga bote. At nakita nila ang usa ay nagpalit anyo bilang kapatid niya. Kuya! Oh, kapatid ko. Tingnan mo ang natalong turo na yun. Yun ang mahikero. Nang biglang, sa isang nakabubulag na liwanag, nagbukas ang takip ng kahon at hayon. Ang kastilyo, mga bahay, mga sakahan na nasa loob ng kahon ay bigla na lang agad bumalik sa orihinal nitong mga anyo. Biglang nagsitanggalan ng mga takip ng bote at lumabas ang asul na usok at nagpalit anyo bilang mga kalalakihan at kababaihan. Ang mga taong bayan na naninirahan sa kaharian. Oh, kapatid ko! Sa wakas, nabali na ang sumpa. Malaya na tayo! Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Oo, at oras na para tuparin ko naman ang aking pangako. At kaya, ibinigay ng prinsesa ang kanyang kamay sa harap ng altar sa maswerteng magalang at mahusay na baguhang sastre na talaga namang napakasaya ng mga sandaling yun. Si Hunter, kasama ang prinsipe at prinsesa, ay pinamunuan ng buong kaharian at sinigurado nilang wala nang makakapasok na mahikero rito kahit kailan. At kaya, gaya ng sinasabi ko kanina, huwag nating hayaang sabihin ng iba na ang isang mahirap na sastre o kahit ibang tao pa na wala silang magagawang dakilang bagay at hindi magkakamit ng karangalan. Ang kailangan lang niyang gawin ay dapat magpunta siya sa tamang lugar at sa tamang oras. At syempre hindi rin maikakaila na dapat mayroon rin siyang suwerte.